Maayong udto Visayas ug Mindanao. Magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali po sa lahat ng mga Filipino, mga OFW saan mampanig ng mundo. At magandang tanghali po sa lahat ng mga Skunyans, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KOJC, mga tutubo saan mampanig ng Pilipinas. Nako, bukas na po ang eleksyon 2025. Excited na ba ang lahat para bumoto sa inyong mga pambatong? Alam niyo po mga kababayan ko, ito na yata yung pinaka-exciting na midterm election sa kasaysayan ng ating bansa. Dahil po sa nangyayaring labanan ng Team Duterte at Team Alyansa ni Ngagba. Patoplok yung mantang budlat ni Palaka ni Mal. Uy, nangyayari. Ito mga kababayan ko, grabe Yung nakaraang, teka lang. Magandang tanghali din po pala sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak. Mabuhay po kayo. Sa lahat po ng walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas, maraming salamat at sa mga nagpapakulay, thank you so much po sa inyo. Siyempre, upload video po ito sa mga gustong magpakulay. Yoy, super thanks na lang, tol! Super thanks na lang mga kabisdak, kukulay din yan. Nakaraang araw din pala ay napag-usapan po natin tungkol doon sa video ni Mangga. Ngayon sa kanya ay hindi daw Marcos ang presidente ngayon, kundi Romualdez at Aranita, tropang buaya. Marami pong komentaryo at siyempre napag-usapan din po natin kamakailan last video natin yung tungkol sa endorsement ng Iglesia ni Cristo. Kasi walo nga ho yung na-endorse ng Iglesia ni Cristo, tapos tayo nakiusap, baka naman po pwede ay ganap po tayo ng 4 sa Duterte 10. At maraming salamat ho sa mga nag-super thanks sa naturang video. Giorgio Leandro, maraming salamat to sa inyo. Thank you so much, Tol. At kay Jelines Alcairo, maraming salamat din po sa mga nag-super thanks. Thank you so much. Siyempre, gaya po ng aking pinangako, mag-comment po kayo. Mahalaga po ang komento ninyo sa lahat ng ating mga ina-upload na video dahil babasahin ko po ang mga ilang komentaryo ninyo. Para at least ay meron pa rin tayong conversation. Kaya patoplok! Ayon naman kay Inday Durato, bam, traidor, dilawan yan. Bago tayo pag-usapan yung natin topic ngayon, kasi breaking news po ito. Sabi naman po ni, teka lang. Sabi ni Nur, sabi niya, sana naman sa INC, subukan naman yung mga bago, lalo na sa line-up ni Tatay Digong. Dahil nakita naman natin at naranasan natin ang pamumuno ni Tatay Digong. Sana naman hindi lang INC, kundi buong mga Pilipino, subukan natin yung bago. Wag na yung luma. Parang sasakay ka ng bus Saan ka gustong sumakay? Sa lumang bus o sa bagong bus? Siyempre sa bago tayo, malamig, aircon yan Diba? Sa luma, malang init Sabi naman ni Doreen Pagalan, Sir Bisdak, tapos na ako bumoto dito sa Kuwait. Solid daw. Duterte 10 ang kanyang binoto, plus may dalawa. Hunasan Gonzales, tapos Ipanaw Sambayanan Party List. Sabi naman ni Romeo, bumoto na daw siya sa PDP. Gandang araw. Gandang araw din sa inyo sa Bataan. Sabi naman Enesita, wala naman yan silang ginagawa. No vote sa mga naghudas kay Tatay Digong. Street vote PDP.
Judas na yan at Judas talaga. Don't trust yan na hindi kasali sa PDP. Nagpirma yan sa zero budget sa PhilHealth ayon kay Inesita. Sabi naman ni Shane, kasi nakiusap po tayo ba, di ba, sa Iglesia ni Cristo, baka naman yung 8 ninyo ay dagdagan nyo ng 4 para magiging 12. Sabi naman ni Shane, sa Iglesia ni Cristo daw siya, walang ganun vibes da, kung ano lang po ang nakasulat sa sample balot, walang dagdag, walang bawas sa aming mga INC, respect na lang po. Sabi ni Shane, pero marami rin po akong kilalang Iglesia ni Cristo, ma'am, na may message pa nga sa akin, na sabi nila, magdagdag daw sila ng 4. Sila po ang bahala na dun. Kasi yun po ang nakikita ko, yung 8, pinili ng INC, so yung 4, baka sakali, kayo po ang mamimili dyan. Nasa inyo lang ho. Sabi naman ni Jamie, magaling talaga magpili ang iglesia. Sino ang mga nangunguna at saan papabor kung sino pa ang PWD nakakapasok? Sorry. Sino pa ang pwedeng makakapasok at PWD? PWD. Si Ngiwem. Ayusin pag comment para hindi tayo mamali. Bira. Sabi naman ni Teresita Madura, Service Doc, sana daw, magbago ang isip ng INC members na piliin nila yung 6 pa na Duterte sa PDP laban. Ayon po yan kay Teresita Madura. Anyway, wala naman tayong problema dyan. So, respeto natin yung INC kung ano po ang kanilang decision. Pero, sana naman, yung 4 ay makapag-isip sila kung sino yung pinakamagandang ipuno nila sa 8. Yan lang naman. Kaya sa mga nanonood po ngayon sa Miss Doc Pilipinas, magkomento po kayo. Dahil babasahin po natin yan sa next video na ating i-upload. Ano ba ang ating inintay na? Tara na! Bisda ka na! Breaking news po ito mga kababayan ko. Nako, tunaw na talaga ang alyansa. Iniwan na ng tuluyan ni Camille Villar itong si Dayonyor. Alyansa Diretso Cubita na nga ba bukas? Breaking news po ito, official na pong inadapt ng PDP laban si Senator Amy Marcos at si Camille Villar bilang isang PDP guest candidates. Aray ko yawags. Muntakin mo yung Duterte candidate. 6 lang yan nag-umpisa 6. Tapos kinukutya ni Ngiwem. Na bumibili lang daw ng suka itong mga kandidato ni Tatay Digong buang lagano. Tapos malaki pa si Ngiwem doon sa Ilocos na 12-0 daw. Mukhang mabaliktad nyor bukas nyor ha. Wag lang mandayan nyor. From 6, nagiging 9, nagiging 10, padagdag ng padagdag. At ngayon, nagiging 12 na. Actually, 14 nga po ito kasi meron pang sinabi ni Polong, di ba, si Hunasan at si Kirubin Pero ito, 2. Si Aimee at saka si Cynthia, sorry kamukha kasi Si Camille Villar, official na po ito, adopted. So, 12 talaga sa PDP. Pero yung sinigaw ni Kung Pulong, 2 rin yun, nagiging 14. Pero ang alyansa, natunaw na! Aray ka! Yan sabi nito, ang gagawin natin? Animal, mag-resign ka. Ang malaki 12, natunaw, nagiging 9 na lang. No? Ay, 10. 10, pero lastly, ay 9 na lang yung tumungtong sa entablado. Pero ito ngayon, 10, no? Yun ang hindi maganda sa alyansa dahil natunaw sa dulo Hindi nakasurvive.
Pero ang problema po natin dito, mga kabisdak, no, dahil ito si Harold Respicio, di ba? Attorney Harold, ay mayroong isiniwalat na umano'y tanim dayaan para bukas. Naku, kumilik naman, George! Grabe naman, makonsensya ka naman, George! Huwag ganon! Bago po natin pag-usapan itong officially pag-adapt ng PDP laban kay Camille Villar at Senator Amy Marcos, himay-himay natin ano ba ang may dudulot dito sa Duterte team at sa pamilyang Duterte at sa mamamayang Pilipino. Pag-usapan po muna natin itong isiniwalat ni Attorney Harold Respicio. Kagahapon lang din po ito pinalabas na. Teka lang, merong alarm Okay, kagahapon po ito pinalabas niya, mga kabisdak, na meron umanong tanim dayaan, may nakita siya na kababalaghan na ginawa ho ng Comelec. Animal naman talaga Panoorin po natin to, mga kabisdak, narito ho. Malaking balita, mga kababayan, nakakabahala po. Kaka-check ko lang po yung kaka-upload ng Comelec na source code review report. Hinanap ko po doon yung hash code ng naka-install na software doon sa automated counting machines na nakita ko nung final testing and sealing day. Hinanap ko po doon, pero doon sa audit report, ang na-audit lang nila ay hanggang sa 3.4 version. Okay, ang na-audit ay hanggang sa 3.4 version. Tandaan niyo po yun. Yung numero na yan. Yung naka-install po doon sa automated counting machines ay 3.5 version. Ang na-audit 3.4 version, pero doon sa naka-install sa voting counting machine ay 3.5 version. So may problema ito. Kaya yung hash code na nasa machine ay 0438. Yung 0438 na hash code na yon starting ay wala sa mga hash codes na nakalabas doon sa audit report ng source code na nilabas ng Comelec. Ibig sabihin po, yung naka-install sa mga automated counting machines ngayon na version 3.5 na may hash code na 0438 ay hindi yun kasama sa mga na-audit ng Technical Evaluation Committee ng Comelec. I-check nyo po dito, ililink ko po dito sa comment section ng post na ito yung dokumento na yon para kayo po mismo ang makapag-study ng document na iyon. Napakalaking nervyos ko po ngayon dahil kung totoo itong finding ko na ito, ibig sabihin po, yung nakatanim na software doon sa makina ay hindi na-audit at posible na merong nakatanim na daya po doon. Kaya hindi ko po alam kung anong magiging consequence nito sa pagpapatuloy ng ating eleksyon. Chairman George Garcia, pagtuunan niyo po ito ng pansin, please. Okay, ayan po yung isiniwalat ni Attorney Harold Respicio. Ako, mga kabisdak, hindi ko na po tiningnan yung mga link. Medyo pinasok ko naman yung sinabi niya. Ang problema, hindi man ako expert, so hindi ako technical expert. Hindi ko rin naiintindihan at hindi ko rin maipaliwanag sa inyo ng maayos. Pero ang malinaw po sa sinabi niya, merong nakatanim na daya doon sa ine-install ng Comelec. Ine-install doon sa system nila. Kasi yung in-install daw ay 3.5. Pero yung in-audit sa final audit ay 3.4. So may point something na hindi na-audit na posible yun ay pinagtamnan ng daya. So hindi natin alam kung ano na yung hindi na-audit, ano yung naka-install doon, ano yung itinanim noon. Di kaya 5 million na, George? 5 million boto pabor sa alkansya. Yan yung pinakasimple lang na mo dyan na pagkaintindi. Kasi dapat 100% ay mau-audit mo, mababasa mo yung laman na in-install mo doon sa sistema ng Comelec. Kumulik animal. Kumulik animal ang pira talaga. Ang problema, ang na final audit ay 3.4 lang. So merong point something na hindi na-audit, na hindi alam natin at ng mga eksperto kagaya ni Attorney Harold Respicio kung ano ang mga nilalaman doon. Yan ang nakakatakot. Yan daw yung kanyang ikinabahala dahil wala po tayong alam kung ano po yung mga nakalagay doon. Malay natin yung nakalagay na doon. Mandaya man talaga yung mga mandaraya.
ay puro pangalan ng alkansya. Ngayon, ano po ang magiging response ng Comelec dito? Kasi nakikita ko sa Comelec, guys, walang pakialam eh. Walang pakialam ang Comelec sa mga nangyayari ngayon, mga vote buying, hakutan. Wala ho silang pakialam eh. Kaya nga ho, mayroong isang grupo ng election watchdog na babahala rin kagaya ni Attorney Harold Arespicio. Kasi wala ho manong response itong Comelec sa mga concern patungkol sa mga yung hakutan. Yan ay vote buying eh. Hinahakot yung tao, pumunta sa mga tent, tapos doon nag-aabutan. Parang didma si George eh. Ito yung nakatakot bukas. Ano po ang mangyayari? Ano ang kahinatnan ng eleksyon 2025? Ang mga tao ngayon pa naman, galit na ho. Galit na ho kay Bangag. Galit na ho kay Palaka. Lalo na dito kay Budlat na George. Kaya meron pong grupo ng election watchdog na babahala rin po sila. Dahil wala, para manhid si George. George, nagpulbos ka rin, George. O panoorin po natin, pakinggan natin sila. Na ito ay idulog po sa Comelec kasi ina-actionan dapat sana ng Comelec. Pero sa ngayon po, hanggang ganitong oras, marami pa rin pong dumadating na report. Marami pa rin dumadating na sumbong. Puno na po ang mga inbox namin sa mga humihingi ng tulong at aksyon. Ang ikinataka na po namin, wala pong response, parang wala pong reaction ang Comelec o di kaya ang PNP o ang hakot-hakot. Ayan na. Bawal po ang magpapila ng mga tao para mag-release ng kahit anong tulong, impormasyon, membership, o kung ano pa mang pinamimigay po sa mga ganitong mga event na tinatawag. Kaya po, nagiging mainit na po sa mata ng mga botante yung mga ganitong eksena. Kaya ngayon po, gusto lang po namin i-share at i-call ang attention po ng Comelec at ng PNP na malalim na po at napakarami na po ng mga ganitong klaseng insidente. Nakakabahala na po. Mamalu. Teka lang. Hindi ko po maintindihan itong Comelec, no? Sila ba inayaan na lang nila ho itong mga vote buying? Talagang lagana po ito, guys, saan man sulok ng Pilipinas. Yung sagana po dito na mga politiko na gumagawa ho ng vote buying ay mga kakampi ni Tambaloslos. Yung mga naambunan ng mga AX, Tupad, AKAP, kung ano-ano pa, sila may pakana dito. Tapos, na isa man lang na pinapatawag ng Comelec, ay wala kang narinig. Sana man lang ay meron silang nasampulan para hindi po kayo mapaghalataan dyan, Comelec, na tinutolerate po ninyo itong mga vote buying. Wala, may nabalitaan ba kayo? Sa akin, wala eh. Ang nabalitaan natin, marami pong gumagawa na kababalagan, kumakalat sa social media. Sa kanila, sa grupo nila, ang dami daw nagre-reklamo. Bakit sa kanila? Bakit yung Comelec hindi nagre-reklamo yung mga tao? Kasi nga, ang Comelec bungol. Walang pakialam dyan. Basta kung ano lang siguro ang utos ni Palaka, yun na. Hindi naman inutos si Palaka yan. Diba, George? Ito nakakatakot po ito, guys. Tuloy, Good afternoon po. Ako po si Maluchua. Bali, since yesterday morning po, from the time, mga 8 o'clock in the morning, marami na pong pumapasok na message sa FB ko na sana daw tulungan sila mag-report. So sabi ko nga, binigay ko yung hotline, yung 122 ba yun, attorney? Yung, ayun. Kasi nga, ang dami ng, actually yung lumabas na pinost ko sa Facebook, yung Facebook account ko na personal account, na drone shot, bigay yun sa amin ng isang residente near Sacred Heart. So sabi ko, ano to? Kasi kita-kita namin na tao. Quezon City to, guys, Ang sabi daw is orientation ng mga watcher. Pero wala pong, yung pag pinanood niyo po yung video, wala po siyang
nagaganap na orientation, lalabas lang, papasok po sa tent, lalabas sa tent, ganun yung naging sistema. So, nag-abutan yun, ma'am. Walang orientation kasi papasok sa tent daw, lalabas sa tent. So, pagpasok, may abot, pag-abot, labas. So, nagkabigayan na yun, ma'am. No? Boot buying yun talaga. At saka bawal daw talaga yun magtatawag ng tao na walang kaukulang malinaw na hangarin kung bakit ikaw ay nagtatawag ng tao. Yung nakunan daw sila ng drone shot na piniim sa kanila. Tapos yung mga tao nandoon nagkumpulan sa isang tent. Pagpasok ng tao, sabay labas. Yung nakaabot na nakatanggap na. Pila lang siya, attorney. Pila, pasok, basta pipila, lalabas. Ganun, walang orientation, walang lecturer. So, yun pong yun, sinan lang sa amin ng concerned citizen. Tapos, after nun, may nagsena naman po na mahabang pila rin doon po sa Barangay Tatalon, doon sa action center naman po ni Marvin Rillo. Sobrang haba rin ng pila. Ang report naman ng mga kabarangay namin, watchers orientation na naman. So sabi ko nga, ano to, baka wala nang makapwesto doon sa botante, puro watchers na lang naman ng presinto kasi sobrang massive po talaga, ang haba ng pila. Kung yung action center po niya kasi, kung may idea po kayo yung sa harap ng Pure Gold Araneta, from doon ng pila hanggang Petron, talagang haba na ng pila. Tapos hindi lang po yun, may pumasok din ng report sa Viluna Extension naman din po. So, City pa rin ho ito. Oo, nagre-report sa amin pati yung yung residente. So kami, parang ako bilang ayaw ko po kasi ng corruption, ayaw ko yung mga maling practice sa government. Kasi syempre, empleyado rin ako, byuda ako. Yung taxes ko naman, ayoko naman masayang na binabayad. So parang, na ako dyan, galit na ako na ang laki-laki ng binabayad namin tax. Sa AIX na nga, massive na nga, hindi naman nakakarating sa tamang tao yung dapat tulungan. Tapos ito na naman ba ngayon? So, yung mga tao din, ang mga message, actually ang mga message ng tao sa amin, ma'am, gusto na namin makabalik si Kong, kaya lang natatakot kami dahil massive yung payout. Paano yun? Baka daw mabulag na naman daw yung tao, makalimutan nila yung mga walang proyektong na ibaba, yung hindi tapos ng mga infra. So parang kami, doon kami nababahala. Kaya sana kinocall din namin yung attention ng COMELEC. Sana po, action na naman natin. Kasi yung drone shot po, di ba dapat po na-post na yun sa Facebook? Nag-viral na po yun Parang ngayon nasa 50 point something K yung views. Pero ngayon, today just today, may payout na naman same area. So parang feeling ko, ganun na ba garapal, na parang lahat ng payout kahapon na reported, nasa Facebook, pinopost ng mga tao, di ba dapat pag tayo, matatakot ka at least i-control mo. Pero ngayon, same. Pila pa rin po. Kaya po, yun, sana nga COMELEC, medyo magbantay po tayo para naman po hindi masayang yung mga boto rin namin. Sipin mo yan ay tungkulin po yan ng COMELEC na i-determine yung mga ganyang klase vote buying kasi parang sila po yung batas ngayong eleksyon ang COMELEC. Ang problema, manhead, walang pakialam. Diba, George? Sino yung mga gumagawa ng ganito? Yung kalyado ng alyansa. Kalyado ni NGWM. Kalyado ni Tambaluslos. Sila may pira. Di pala pira yan, animal nila. Pira pala yan ng taong bayan. Pira natin yan. Pira ninyo yan. Kapag binigay po yan sa inyo, wag po kayong magpasalamat. Tanggapin po yan ninyo dahil pira ninyo yan, binawi lang ninyo. Simple lang, ang iboto po ninyo sa presinto, yung kursunada ho ninyo. Huwag nyo pong iboto yung mga ganyan, mga buhaya yan Sana ho, matuto po tayo dito. Ang daming trabaho ni George dito ngayon. Dito sa concern ni Attorney Harold Respicio na hindi na-audit lahat. Yung in-upload nila dyan sa sistema ng COMELEC, yung audited ay kulang-kulang. Kagaya po nito, meron po akong nakitang video na kumakalat. Ito yung isa sa mga sinasabi ni ma'am na nagtatawag ng mga tao
kung saan pinapapila. Ito, hindi ko po alam saan pinapapila. Mukhang sa mall yata ho ito. Tingnan nyo. Ang daming tao dyan. P-out din yan, P-out. Tingnan nyo, titigan nyo po. Kanino pangalan yan. Tingnan nyo po. Dalipi. Alaga, di ba? Makalat din yan sa social media. 2,000 daw. Yan, Dalipi, oh. Ayan, Dalipi, oh. Team ni Dalipi, ay. 2,000, 2,000 daw, oh. Mindanao. Ayan po, guys, oh. Kitang-kita, oh. Sabi ng nag-video, 2,000 lang. 2,000 lang ang kaluluwanin niya. I-awards na yan, 2,000. Tingnan nyo po. Computin po natin muna yung kaluluwa ninyo. Hoy! 2,000. 2,000 po yan. So, 2,000. So, 30 sa 2,000. Sa loob ng isang taon ay 365 days, no? 365 days natin. 2,000. 365 days, no? 365 days sa loob ng isang taon. So, i-times mo yan ng 3. Ayan. Kukunin natin yung araw-araw ninyong halaga. Ha? Araw-araw ninyong halaga, divide, magkano yun? 2,000. Iatay. Uy! Natawa mo. Oy, 0.54 centimos lang ang halaga pala ng mga Pilipino ngayon, animal, oh. Tuloy natin, oh. Dalipi. Oh, Dalipi nga. Alas, na form. Tumento, inante pa yung ako. Kawan, dahil kanaton, buta lang kita kanina. Grabe naman yan. Kaya get yun, sobra. Kaliente ka talaga. Sige, thank you. Iyan po yung isa sa mga sinasabi ng mga election watchdog na vote buying. 0.54 lang ang halaga kung 2,000 yan. Bawat isang araw, nakatulong sa inyo. Kawawa naman ng Pilipino, ginawang tanga ng mga buhaya. Bago po tayo pupunta sa next topic natin, patalastas muna tayo para sa mga buhaya. Pasok, Tatay Diggs. Ihawi ng buhayang walang kabusugan, mga buhayang kurap na masipag. Like and share, guys. Litsonin mo yan, Day. Sama mo si Tambalos-los, Day. Mga buhaya sa Zamboanga. Buhaya sa Manila. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Nakilala ako, kilala ako ng dating mayor at ng dating Pangulo. So he is lying. Limaw. Hairdo niya kasi hindi mo kilala. Hindi ko siya nakilala. Iba ng hairdo niya eh. Pati yung kulay ng person. Dahil hindi po ako nasatisfy doon sa sagot ni Mr. Duterte, Attorney Limal Castro. Yes, actually, Mr. Chair, marami pa akong mga tanong. Raon! Tapos sabi nga rin naman po kanina kung tayo. Actually, Mr. Chair, ako... Very incorrect po, I may say as a civilian, sa professional police. Hindi ka dumaan pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Tay. Ihawin nyo na Tatay Diggs. Masibang lumaklak, litsonin natin sa
sa mga salot na kurap. O boss, ang mga buhaya. Nakakami si Tatay Digong, yung mga salita niya, no? Talagang mahal niya ang bayang Pilipinas. Bring him home! Balik po tayo dito guys sa ating pag-uusapan. Itong mga kurako talaga, no? Sarap ng buhay nila yun ngayon, hinayaan lang ni IWM, ito mga kabisdak, breaking news po ito, naglabas ho. Ang PDP Laban kagabi po ito pinost na opisyal na umano nilang inadapt bilang isang guest candidates ng naturang partido na kasama po dito sa kanilang inadapt si Senator Amy Marcos at si Camille Villar. Narito po yan, makikita nyo po sa kanilang FB post ng PDP Laban. Ayun po dyan sa post nila, PDP Laban formally welcome Amy Marcos and Camille Villar as guest candidates for the 2025 national and local elections. Ayan na nga ho. Naihabol. Mangga! Humahabol talaga Marami pong mga Duterte diehard supporters didiis daw sila No? Tuwang-tuwa ho sa nangyayari. Sa bagay, laro po ito ng politika Ganun na talaga ang politika. Naglalaro, pinaglalaruan ng mga butante. Lalo na mga supporters, pinaglalaruan. Okay, ano ba ang magandang maidudulot? Itong pagbiglaho na lang paglabas ng PDP Laban na formal na umano nilang adopted itong dalawa na si Amy Marcos at si Camille Villar. Nauna na pong inendorso ni Vice President Inday Sara Duterte kamakailan at natunaw nga ho, ito nga ho ang dahilan ng pagkatunaw ng alyansa ni Dayunyor. Kaya bilib po talaga ako kay Inday Sara. Ito yung tinatawag divide and conquer. Talagang nawasak ni Vice President Inday Sara ang alyansa. From 12 yung alyansa, so yung ending nila, mga 9 or 10 na nga ho, yung alyansa. So, alkansi sila ngayon. Dito naman po sa Team Duterte, no, from 6, nagiging 9, nagiging 10, na ito nga ho ngayon ang pinakasikat na team. Duterte 10. Dahil yan na po yung sinisigaw. From Duterte, nagiging Duterte. Sinisigaw po yan ng taong bayan. Duterte, Duterte. Mula noon hanggang dulo, kagahapon, last ng pangangampanya, Duterte pa rin po ang sigaw ng maraming Filipino. Lalo na po sa aming mga political vloggers. Duterte ho talaga. Pero ngayon, bigla na lang ho, nagpalabas ang PDP Laban. Kung kailan po tapos ng pangangampanya, hinabol talaga sa huli, parang pilit ba? Mangga! Parang pilit ba na hinabol po itong dalawa? Si Camille Villar at si Amy Marcos, si Mangga. Anyway, nare-respeto po natin yung PDP kasi politika po yan, hindi natin alam kung ano ang laro nila. Pero meron po yung mga dahilan para sa akin. Kung bakit po ay bigla na lang ho sila nagpalabas ng ganito, na formal na po nilang wini-welcome si Senator Amy, Camille Villar as guest candidates. Sa akin, pag tiningnan ko po ito guys, no, talagang pabor po ito kay Amy Marcos, pabor po ito kay Camille Villar. At lalo pong makakuha ito ng mga boto. Lalo na po yung iba na hindi po naghimay-himay, sabi ni Vice President Inday Sara, bago po natin iboto, tingnan po natin kung karapat-dapat po ba sila sa inyong kaisa-isang boto. Bukas po yan. Hindi naman ho porke inendorso ni Inday Sara
ay iboto na ho ninyo. Pero ito, iba na ho ito. PDP laban na talaga. Formally welcome Amy Marcos and Camille Villar. Si PDP laban, Tatay Digong man chairman yan. Tatay Dig siyan. Pero hindi po natin nakita na tinaas po ni Tatay Digong si Amy at si Camille Villar. Siguro, maninimbang na rin po ang tao dito, guys. Bahala na lang ho kayo. Huwag na po ninyong guluhin ang inyong isip. Huwag na ninyong libugin. Na, basta po, Street Duterte. So ngayon, itong bagong pinasok ng PDP na dalawa, Camille Villar at si Mangga, bahala po ang taong bayan mag-isip dito. Actually nga ho, yung Duterte, nagiging 14 nga ho yan. Hindi lang 12. Nagiging 14. Nagiging 14 po. Kasi meron pong sinisigaw si Kung Pulong, Hunasan at si Kerubin. Ito naman kay Inday Sara na inadapt na rin ng PDP, Camille Villar at Amy Marcos. So nagiging 14 nga ho 14. Yung pagpipilian ng maraming Pilipino. Pero kung ikaw, nakadesisyon na yung iba sa Duterte 10, doon talagang sa Duterte 10. Pero itong apat na sinusuga ngayon ng PDP, official na nga daw nila na guest candidates. Dagdag puwersa ang nakikita ko po dito. No? Kung yung alyansa na alkansi talaga, nabawasan man sila. No? Ito dagdag puwersa. Tandaan po ninyo, ang eleksyon hindi po talaga yan subtraction. Ang eleksyon ay addition at multiplication. Hindi yan subtraction at division. Dito po talaga tayo sa multiplication at addition. Kailangan i-welcome mo lahat. Dahil mas marami, mas maganda. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Mas nagustuhan ng mga kandidato ang grupo ni Tatay Digong kaysa grupo ng kapatid ni Mangga. Pati nga si Mangga, iniwan yung kapatid niya. So, isa lang ang ibig sabihin, hindi ho maganda yung line-up ng gobyernong UAM. So, mas ginusto po ng mga kandidato, nagsiksikan dito sa PDP, Duterte. So, malamang sa malamang, ang magiging resulta po ng eleksyon bukas ay majority wins ay Team PDP laban. At, tingnan mo at yung inendorso ng Iglesia ni Cristo, majority doon ay Team PDP laban. Kasi, official naman, inendorso na ng PDP si Camille Villar at si Amy Marcos. Tingnan niyo po dito tayo magbabase sa inendorso ng Iglesia ni Cristo. Nasaan ba yun, guys? Teka lang. Ito yung inendorso ng Iglesia ni Cristo. No, 8 ho ito. May isang tipaklong sa baba. Si Pagpag. Ewan ko ba kung tanggap ba ng ibang membro to si Pagpag? Membro ng Iglesia, ang alam ko. Hindi ni rin tanggap yan Tingnan nyo po Total, official naman, sinabi ng PDP, si Camille Villar at Senator Amy, official na po nila na guest candidates. Ito naman yung inendorso ng Iglesia ni Cristo. Bungo, PDP. Bato, PDP. Marcolita, PDP. Amy, PDP na rin. Camille Villar, PDP. Sa 8 pong inendorso, 5 po yan PDP. May 2 dyan, Bong Revilla, Pia Cayetano, may utang na loob yan sa mga Duterte. So yung naiba lang dyan, si Bam Aquino. Kung sa Bisaya, pugong talaga itong pugong. No? So sigurado na po tayo bukas, ang talagang lulusot po ay Team PDP. Yan ang nakikita ko dyan. Majority. So yung alyansa, disgrasya ang abuti nila nito. Again, ako ay hindi talaga ako bumuboto sa mga Marcos. Ako naninindigan ako sa aking prinsipyo. Pasensya na sa mga gustong bumoto kay Senator Amy Marcos. Iboto nyo yan kung gusto po ninyo. Pero ako po, nananatili po ako sa aking prinsipyo. No to Marcos. Never again to Marcoses. Hindi po ako talaga, mula noon hanggang ngayon. Magrespetuhan na lang tayo. Ang ating abangan na lang bukas,
kung ano po ang magiging resulta ng eleksyon. At higit sa lahat, bantayan po natin yung posibleng dayaan na mangyayari. Lalo na po yung isiniwalat ngayon ni Attorney Harold Respicio na hindi 100% yung audit ng Comelec at merong discrepancy na dapat ito ay maipaliwanag ng Comelec. Ang problema nga, ang Comelec walang pakialam dyan. Kagaya po yung mga vote buying kung saan-saan, tahimik. Na tinutolerate po nila yung mga kandidato ng alkansya. Ito ho yung babantayan ng bawat Pilipino bukas. Magmatsyag. Kung merong nakikita po kayong kababalaghan, hindi maganda sa mangyayari bukas, videohan nyo po. No, may mga cellphone naman ho kayo sa labas. Pag mag-burn out, i-video nyo po, i-post nyo po sa inyong social media. Pag may aaberiya bukas, nako, i-post nyo po, i-send nyo po sa Bisdak Pilipinas, pag-usapan po natin dito. Maliwanag po na dehado na yung alkansya bukas. Ang ending nila, yung kanilang line-up na tunaw. Ginulat po sila ng PDP dito. Ano pong gagawin nila niyan? Tapos ng pangangampanya. Isa lang po ang masasabi ko dito. Matalino si Vice President Inday Sara Duterte. Magaling ang estratehiya ng PDP. Divide and conquer. Nagkaroon po ng division ang alyansa at ang dinig po nating kanya-kanya din silang lakad. Kita mo, last minute, last week, hindi naman sila nangangampanya kung saan-saan eh. Isa, dalawa lang yata, meeting di abansin nila eh. Pero yung umiikot sila sa Luzon, Visayas at Mindanao, wala po talagang nangyayari. Visayas, babatuhin po sila ng kaning may bukbok. Lalo na po sa Mindanao. Anyway, good luck po sa ating lahat mga kababayan ko. See you po muli mamayang gabi, alas 8:30 ang ating live. Good luck po sa maraming Filipino na buboto po bukas. Mag-ingat, mapagmatyag, at kailangan pag-isipan nyo pong mabuti kung sino po dapat ang karapat-dapat sa inyong nag-iisang boto. Tandaan po ninyo, tayo po ay makapangyarihan bukas, panahon ng botohan. Kung mahal po ninyo ang bayan, suriin, piliin ng maayos kung sino ang inyong iboboto. Alam ko na kapag desisyon na po kayo, magdala po kayo ng listahan, sample balot ng inyong mga iboboto. Para pagdating sa presento, diretso na po kayo boto. Hanapin na lang yung mga numero kasi marami po ito. At iboto yung gusto po ninyo. Sa mga nakatanggap naman po ng mga ayuda, ang pira, tanggapin nyo po yan, pira nyo po yan. Pero ang iboto po ninyo, yung nasa puso ho ninyo. Kailangan matuto po tayong lahat. Pag hindi po tayo matututo, animal, magrereklamo ka na naman. Yung 2,000 mo, 0.54 lang sentimos yung halaga ng pagkatao mo. Ginawa ho kayong tanga ng mga animal. Kaya po mga kababayan ko, see you po. Good luck po sa ating lahat. Magandang hapon. Pa-like and share. Sa mga gustong magpakulay, super thanks na lang. Para kumulay. Mag-comment po kayo. Kasi babasahin po natin yan sa mga susunod na i-upload natin. Bukas muli. Mag-upload natin, babasahin natin sa intro. Maraming salamat sa pagsuporta sa video po natin na ina-upload dito sa Bisdak Pilipinas. Isipin nyo na lang na live ho ito kasi ganun rin po ang sit-up. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Magandang hapon. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat po. Bye-bye.